Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat, O God, sa magandang araw, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin, O God. Na kami po, Panginoon, na iniingatan mo, Panginoon, sa araw-araw. Lord, bless us all, Lord, in Jesus' name, O God. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang manguna po sa amin ngayong araw, O God. Thank you, Lord, sa mga taong nandito ngayon, Panginoon, upang papurihan po kayo at pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. Thank you, Lord, sa mga ginawa niyo po sa amin, O God. Kung ano man po, Panginoon, ang aming kakulangan, ang aming pagkakasala, patawad po, O Diyos. Maging ano man po ito, Panginoon. Kayo na po, Panginoon, ang nakakaalam, O God. Thank you, Lord, O God, sa magandang araw at pagpalain mo po, O God, ang bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang manguna. Pagpalain mo po, O God, ang mga taong nandito, O God. Patuloy mo po silang iingatan. At ganoon din po, God, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kalingain mo po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, O God. Thank you, Lord, O God. Magmula, Panginoon, sa mataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Na namumuno sa aming bansa, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna, O God. Thank you, Lord, O God. Ganoon din po, O God, sa aming kapitbahay ng mga barangay, O God. Pangunahan niyo rin po, O God. At ganoon din po, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na papunta pa lang. Kayo po, Panginoon, ang gumabay at mag-ingat, O Diyos. Hanggang makarating po sila, O God, sa aming bayan, sambahan, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Pinupuri kita. Pinapasalamatan ka namin, O God, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Malakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kay ganda po ba ng umaga? Amen. Amen. Siyempre. Sino po magising dito nagpe-pray po muna? Amen. Di po ba ang ganda po ng umaga natin kapag inuna po natin ang Panginoon sa prayer, sa pagising po natin. Yung nagpapasalamat po tayo dahil ginising niya po tayo. Amen po ba doon? Amen. Amen. So tayo po yung umawit sa aming Panginoon.
tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ang panalangin. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibig ka ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. God is fighting for us.
name. Thank you, Lord. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive the King. Let every heart declare Him good, and heaven rejoices, and heaven rejoices. Thank you, Jesus. Lord, hallelujah. Napakasarap po magpuri sa inyo, O God. Hallelujah, Lord. Pagpuli po namin itataas sa dakilang pangalan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Sa dyan mga pagkabuti mo po, O God. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawinin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay lang sandigan. Sa bawat bigating tagumpay mana'y naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo alam sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigating tagumpay mana'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo alam sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos, O Bless you, we
is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and make the light to see the Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me. Jesus, to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the light to see the Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon us to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the light to see the Spirit of the Lord is now on me. Over the last time, hallelujah. The Spirit of the Lord upon us is now upon us to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the light to see the Spirit of the Lord is now on us. The Spirit of the Lord is now on us. The Spirit of the Lord is now on We worship you, God. Hallelujah. Patuloy po natin palakpakan ang ating Panginoon, ang Jesus.
Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, O God. Pwede na po tayong umupo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sino po dito yung mga nag-almusal sa umaga? Lahat po ba? Kasi po yung iba pumupunta po sa bahay sambahan, hindi pa po kumakain. Pero po sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, mabubusog po tayo lahat. Amen po ba? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tinatawagan ko na po ang ating mahal na pastora, si Pastora Sinya po, para sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Sabi natin, napakaganda ng umaga na inawit natin. Napakaganda ng bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, I am blessed because you are here. Ayan. Again, we are in the safest place in the world. Ito ang pinaka-payapa, pinakaligtas na lugar sa buong mundo. The church is the safest place in the world. Amen. So, sa umagang ito, naririnig tayo, pinarangalan natin ang Panginoon sa pamagitan ng mga awitin na ibinigay natin sa Kanya. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, naririyan ang Panginoon. Nakatingin palagi sa atin. Kahit anuman ang mga pinagdadaanan natin, alam ng Diyos ang lahat-lahat tungkol sa atin. Kaya, sa mga inawit natin, nakakainganyo na maramdaman ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Pero sabi nga natin, we know the gospel. Napag-usapan na natin yan. Jesus Christ died, was buried, and rose again from the dead. Namatay ang Panginoong Jesus, nilibing sa lupa, at muling nabuhay. This is the true gospel that was mentioned in the Bible. Sabi nga ni Paul, kung meron kayong ibang pinapakinggan na gospel aside from the gospel that we are preaching to you, sumpain. Sabi, sumpain daw. Ang anumang gospel, maliban sa gospel na ibinigay ng Panginoon. Yun lamang po ang gospel na ibinigay ng Panginoon na nakikita natin sa banal na kasulatan. Pero sa panahon ngayon, ang dami natin narinig ng mga gospel. Iba't iba, lalo na po yung mga mahilig sa YouTube, nakikinig na iba't ibang mga messages, nakikipakinig na halimbawa social gospel. Social gospel is maganda. Because tinatalakay din ito ang tungkol sa gobyerno, ang pamamahala ng pamahalaan, ang pamamahala ng bansa, pagpapagawa ng magagandang layunin para mapaganda ang mga lugar, magkaroon ng mga halimbawa, mga bridges, mga roads, mga working condition ng mga tao. That is social gospel. Meron din prosperity gospel na tinatawag. Na pag sinabi mong, yayaman ako, when you believe na yayaman ka, sabi, yayaman ka. So, maraming klase ng gospel. Pero, God gave us the four gospel of the Bible. Binigay sa atin ang apat na aklat ng Biblia, or 1:21:1. Four gospel. Matthew, Luke, and John. Matthew, Mark, Luke, and John. Four gospel. Four. One is Book of Acts. 21 are all the letters. Lahat ng mga sulat ay 21. And then another one
the book of Revelation. So, 4:1, that is the New Testament. So, sa panahon ngayon, sabi natin, pinakita na ng Panginoon ang lahat-lahat para sa atin. Pinakita niya kung ano ang tunay na gospel, kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, pero sabi natin ngayon is the first advent. Ang unang pagparito ng Panginoong Jesucristo, nakapaloob yan ngayon sa kapanahon na ito. And then, sineselebrate natin, pero hindi nagbabago ang gospel. Because Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kahit na pa ang gospel, ito na hanggang ngayon. Ito pa rin. Pero maraming ang iba gumagawa ng iba't ibang gospel. Na kung saan naiinganyo ang mga tao na pakinggan at tingnan ang mga bagay na ito. Pero ngayon, talakayin natin kung anong sinasabi ng 4 na gospel na ito. Dahil sa mga pagkakataong katulad dito, dapat naka-steady tayo sa pakikinig ng magandang balita ng ating Panginoon na ibinigay para sa atin. The first gospel is the book of Matthew. Ano ba ang sinasabi ng the book of Matthew? Sabi natin, 4 na books. Pero may iba't ibang layunin ang bawat isa na sumulat nito. Si Matthew, sabi natin, ay pinakita niya ang genealogy of the Lord Jesus Christ. Pinakita niya ang pinanggalingan ng Panginoong Jesucristo. Pakikita rin natin niya sa Bible. From Abraham to David, 14 generation. Mula kay Amang Abraham hanggang sa pagiging hari ni Haring David, it is 14 generation. And then from King David to the time that the Israelites were taken to Babylon, dinala sila sa Babylonia, mula kay David hanggang dinala sila sa Babylonia, that is another 14 generation. So ilan na? 28 na. Generation yung pinag-uusapan natin. And from the time na dinala sila sa Babylon hanggang kay Jesus Christ, it is another 14 generation. So, 44 generation bago dumating si Jesus Christ mula kay Abraham hanggang sa kapanahonan na dumating ang Panginoong Jesus. Pero sinasabi nga, 20 or 30 years ago, mula nung mabuhay ng Panginoong Jesucristo at umakyat na siya sa langit, may isang disipulo na minurtured ng Panginoon. Ito ay si Matthew. The disciple who wrote the book, the Gospel of Matthew, the Gospel of the Lord Jesus Christ through Matthew. Pinapakita niya sa aklat na ito ang pagiging hari ng Panginoong Jesucristo. So, mababasa natin, nakikita natin na in-inspired si Mateo para isulat ang magandang balita na nasa sa atin sa kapanahon ng ito. The finished product is what we call the book according to Matthew. Si Matthew ay hindi nagbanggit ng sino siya, kung ano siya. Wala siyang binanggit ng tungkol sa kanya. But he was able to read, to write the word and the words of the Lord Jesus Christ as a king. Pinapakita dito sa aklat ni Mateo ang pagiging hari ng Panginoong Jesucristo. So, makikita natin na si Matthew, ang siyang gumawa ng aklat na ito, kinuha niya ang lahat ng kanyang mga kaalaman at hinanap niya ang ibang mga tao upang mapagtanungan ang mga tao ito. Because, 20 years ago, 30 years ago, wala na ang Panginoong Jesucristo. But God inspired Matthew to write the book. Ang tagal ng panahon. Sino pang hahanapin mo para magtanong ng tungkol sa isusulat mo?
But through the power of the Holy Spirit, He finished the book. Matapos niya ang aklat na ito, at tinawag ito ang aklat ng Mateo na nire-represent si Jesus as the son of Abraham, the son of David, ang pinanggalingan lahi ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sabi ko nga, Matthew did not tell anything about himself. Wala siyang sinabi tungkol sa kanya na ano paman. Matthew's Gospel is the bridge that led us from the Old Testament to the New Testament. Yung aklat na sinulat ni Mateo, ito ang naging tulay para madating natin the bridge from the Old Testament going to the New Testament. Siya ang gumawa ng mga kapamaraanan na ito. Old Testament give us the history of Adam family. Sa Old Testament, makikita natin ang unang nilikha ng tao, si Adan. Adan family, nagkasala, nawala, naputol. Ang ibinigay na kingdom ng Panginoon kay Adam. Ano yun? Pagarian mo ang lahat ng mga nilikha ko, sabi ng Panginoon kay Adam. Pagarian mo ang lahat ng mga nilikha, sabi ng Panginoon kay Adan. Ngunit, nagkasala si Adan at naputol at nawala ang kaharian na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Nagpatuloy si Adan at kahit nawala na siya sa paraiso, pinalabas na siya ng Panginoon. Nakabantay si Angel Mark Angel, Gabriel Archangel. Nakabantay siya at may dalang sword na nag-aapoy upang hindi na sila makabalik muli sa paraiso. Si Adan ay patuloy nagkaroon ng mga anak. Dumami sila. Ngunit, katulad ng kanyang amang si Adan, makasalanan lahat sila. Lahat ng mga isinilang ni Adan, makasalanan kasi nagkasala si Adan at ang kasalanan nito ay minana ng kanyang mga anak. Sabi nga, God created man in His own image. Ilikha ang tao na kawangis ng Panginoon. At si Adan ay kawangis ng Panginoon, hindi ng mukha. Pero, patuloy siyang nagkaanak at ang mga supling niya, dahil nagkasala siya, ang lahat ng kanyang supling ay may kasalanan din. So, then, nagkaroon ng impurity na sa kalangitan ng mga panahon na yun, kaya pinaalis na sila. Pinaalis na sila sa kalangitan. Ngayon, after the image proved that the children to be sinners like his parents. No matter when you read the Old Testament, mamimit mo, makikita mo ang kasalanan at ang mga nagkakasala sa Old Testament. Diba nakikita natin yung mga Israelites, mahal ang Panginoon pagka pinibigyan sila ng kanilang mga pangangailangan, and then madali silang tumalikod. Madali nilang iwanan, madali nilang makalimutan ang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, hallelujah. Jesus is the last Adam. Ang huling Adan ay si Jesus. He came to the earth to save the generation of Adam. Naparito ang Panginoong Jesucristo. Jesus is the last Adam. Naparito siya upang bigyan ng kaligtasan ang generasyon ni Adan. Kasama ikaw at ako doon sa generasyon ni Adan. Tayong lahat ay nagkasala. Romans 3:23 says, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat nagkasala. Pwede po ba tayo tumayo pag sumandali? Let us read. John chapter 14 verse 1. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me.
This is the word of the Lord Jesus Christ, and let us pray. Father in heaven, we thank you for this wonderful morning. Let your name be praised forever, Father God. Be at the center of this gathering. Patuloy mo kong ibuin ang aming mga puso, ang aming buong pagkatao, para lalo ka namin mahalin, Panginoon. Lalo kami magkaroon ng pagnanasa na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Tunay po na wala kaming kayang gawin kung wala ka sa buhay namin. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na maunawaan namin ang ibig mong marating namin sa kapanahon ng ito ng buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. As you have said, is there anything too hard for me? Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya dalaan ko po sa pagkakataong ito, ipunin mo po ang puso ng bawat isa sa amin, na matuto kami sa mga salita mo. Matuto kami sa mga ipinapahayag mo, para hindi lamang kami ang magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng kaligtasan, kundi maibahagi namin ito sa iba. Sapagkat tinawag mo kami sa pagkakataong katulad nito, sapagkat meron kang nais ipagawa sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Maging sa mga nasa Facebook Live, Panginoon, dalangin ko po na bigyan mo rin sila ng pusong mapagpakumbaba upang maunawaan nila ang mga maririnig nilang mensahe mula sa iyo. Salamat po sa lahat ng gagawin mo sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang inahangad namin na maitaas sa bulwagang ito. Tunay, Panginoon, sa iyo lamang marapat ibigay ng maingat na maingat ang lahat ng kapulihan, kalwalatian, karangalan at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihan pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin po. Because we are in a generation of Adam, kasali tayo sa generasyon ni Adam, na nagkasala siya, dinala sa kanyang mga anak. Ang lahat ng mga anak at supling na susunod sa kanyang lahi ay mayroong tinanggap na regalo. Yon ay ang kasalanan. Hindi natin ninasa na mapunta sa atin ang kasalanan ito. But it was already there. Dahil ang pinanggalingan natin ay ang lahi ni Adan. Kaya, naparito ang Panginoong Jesucristo para ang lahat ng naniwala, nagpaligtas at kinilala ang kanyang ginawa sa bundok ng Kalbaryo ay magkaroon ng kaligtasan. Are you there? Amen! Lord of God. Hallelujah. Sabi nga, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Patay sa harap ng Panginoon ang lahat ng hindi kumilala sa Kanya as Lord and Savior of their life. Even though they are praying, God won't give you because you have no relationship to Him. May people ang mensahe, but this is the truth, we have to tell. Kahigpit ang mensahe ng Panginoon na ibinigay sa atin. Malaya tayo magpuri, malaya tayo umawi, malaya tayo magpasalamat sa Panginoon sapagkat bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa upang magkaroon ng pagpapatawad o ng kaligtasan ang lahat ng tao na susunod sa kanyang alituntunin, tatanggapin siya as Lord and Savior of their life. Bibigay ng Panginoon ang kaligtasan sa iyo. Ang kaligtasan na tatanggapin mo ay naka-embedded sa kaloob-looban ng katawan mo, ng puso mo. Walang pwedeng tumibag dito. Walang pwedeng magtanggal ng kasalanan yan sa iyo. Although we are in this world, although we are still in this world, we shall have tribulation. Maraming pagsubok sa mundong ito. Ngunit, ang sinasabi ng Panginoon, walang pasubali kapag tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life. Buhay ka na sa piling niya.
Sapagkat ang kaligtasang binigay niya sa iyo, hindi binabawi ng Panginoon. Hindi siya bigay-bawi. Pag binigay niya yan sa iyo, it is yours forever. Any question? Pwede kayong magtanong kung gusto kong malaman. Pero, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang tinanggap mo ay higit pa sa buong kayamanan ng mundong ito. Bakit? One soul against the world. Ani mo ang kasalanan ng buong mundo kung mapapahamak ang kaluluwa mo. Walang value ang kayamanan sa mundong ito. You are more than a billionaire, a billionaire, a billionaire, a billionaire. Because the Lord Jesus Christ is in you. Walang pwedeng tumibag ng kaligtasan na anumang persa dito sa buong mundo ang pwedeng tumibag ng kaligtasan na ibinigay sa iyo. Hallelujah. Ito ang pinaglaban ng Panginoon. Kaya, ang hindi sumunod si Adan, outside sa heaven sila. At siya ay nanganak ng marami, kasama tayo doon na nagmana ng kasalanan. But we have received the Lord Jesus Christ as Lord and personal of our life. Ang pagmamahal ng Diyos, nasa iyo, nasa ating lahat sa bulwagan ito. Nasa iyo ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Walang pwedeng tumibag. Are you not happy about that? Hallelujah. Hallelujah. Kaya, makikita natin sa Old Testament, kasalanan, pagsuway, dumadaan sa pagsubok, lalapit sa Panginoon, pagkatapos na ibigay ng Panginoon sa kanila during the time kanilang kahilingan, tatalikod muli sapagkat masaya na sila dahil meron na silang mga provision muli. Meron na ulit tinugon ng Panginoon sa kanilang pagtawad. Nakikita natin, haharap sa Diyos para humingi ng tawad, para bigayin sila ng kanilang mga pangangailangan. And after that, dahil masaya na, mabuhay na, namagana na, natututong tumalikod sa Panginoon. Sabi, because of this word is not your home. You are just passing through. Dinadaanan mo lang ang mundong ito. You do not belong to the world because you are a son of God. Amen. Tumadaan ka lang dito. Hallelujah. You are just passing through. Huwag mong tambayan ang mundong ito na maraming ipinapangako sa iyo. Maraming pinapangako sa social media, sa iba't ibang kapamaraanan. Bakit? Para malibang ang mga tao at malibang hanggang sa makalimutan nila ang manalangin, makalimutan nila na magbahagi, makalimutan nila na may Diyos na nakatingin sa kanila. Nakatingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Siya, sino mo mga pinagdadaanan sa kapanahon ng ito? God has something better for you. Laging nakatingin ang Panginoon. Nagkasala ka man, o ano pa man, may problema ka man, may pangangailangan ka, laging nakaamba ang kamay ng Panginoon. Ang paglapit mo, akapin ka. This is the work of the Lord. Ang tingnan tayo, kung mabuti ba ang kalagayan natin, kung meron tayong mga pangangailangan, dahil ang gusto ng Panginoon, mahusay ang katayuan mo. Although hindi ka mayaman, but you have everything in your life. Nakakakain ka, may hinihigaan ka, may tinutulugan ka, may lugar ka. Pero sabi niya, some people are not satisfied ng mga ganong pagkakataon. They want more, and more. Ito pinapakita ng aklat ng Mateo. Hallelujah. First, the genealogy of, he gave emphasis of the birth and the death. Pinakita niya dyan. The message
Hallelujah. And that the gift of God is eternal life. Nakita natin, doon sa Old Testament, madalas nagkakasalan, there is sin and sinner. Sabi ko nga, di ba? Romans 3:23, all have sinned. All have sinned. All have sinned. Lahat nagkasala. At wala naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero dito sa Book of Matthew, pinapakita dito, the birth and death. Why? Romans 6:23, merong gift ang God. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yun ang gusto niyang marating na marating mo the highest calling that has come from God. Ang paglilingkod sa Panginoon, mayroong mga level or mayroong mga antas niya. At hangad natin na ang bawat isa sa atin ay marating ang the highest calling of God from you. Marating mo kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Through prayer. Pinapakita, may pinaparamdam ng Panginoon sa iyo. The gift of God is eternal life through Jesus Christ. The Old Testament book is the promise, while the New Testament book is the fulfillment of those promises. Old Testament, mga makikita natin dito, yung pangako, yung mga promises, the book of promises. But the New Testament is the fulfillment of those promises. Sa Bagong Tipan, makikita mo na ang katuparan ng nangyayari sa Old Testament. The shadows of the things to come. So, hallelujah. Kaya makita natin ang pagkakaiba ng mga pag-i-introduce ng bawat book. Kita natin kung paano i-introduce ni Matthew ang Panginoon as a king. He come as a king para sa mga tao na mapakinggan ang pinakamagandang balita ng Panginoon. So, 4 sila, sabi natin. 4:1, 21:1. Alam na ninyo yun? 4, Genesis, Matthew, Mark, Luke, and John. The book of Acts 1. 1 Acts. Tapos, 21, all the letters ay binigay kina Pablo sa iba't ibang mga disipulo ng Panginoon. And then, Revelation 1 din, or 1:21:1. Yun ang kabuuan ng New Testament. So, ay pinakita ang pagiging hari ng Panginoong Jesucristo. Pagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik. Ano ba pinag-uutos ng Panginoon? Magpatuloy tayo. Sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Although hindi mo siya nakikita, because God is a Spirit and you must worship Him in spirit and in truth. Pumunta naman tayo sa pangalawang aklat, the book of Mark. John Mark is the author of the book of Mark. He is the first witness. Bakit? John Mark lives in Jerusalem. At nakatira siya sa isang bahay. Kasama niya si Mary. Kilala niyo si Mary? Napapag-usapan pa natin yan. He knows everything about the Lord Jesus Christ. He introduced the Lord Jesus Christ as a servant. Hindi niya binigyang pansin ang lahat ng mga ginagawa o sermon ng Panginoon. Ang tinigyan niya the word and the works of the Lord Jesus Christ. Yung sinasabing word at yung trabaho na ginawa ng Panginoong Jesucristo. He states boldly that the Lord Jesus Christ is the Son of God. It was likely that work was on an
he was an eyewitness of some of the event that he wrote about. Alam niya mga pangyayari kung bakit nasulat niya ang the book of Mark. Is John Mark. Nasa, during the Passover, during the last supper, siya yung humihilig sa dibdib ng Panginoon. He is the youngest of the 12 disciples. So, bata pa, humihilig sa dibdib ng Panginoon. Hallelujah. So, ang mother niya ay si Mary. And their home was the meeting kung saan nagtitipon ang mga nakakakilala sa Panginoon. Doon sila nag-uusap sa tahanan nila. Na ang kanyang nanay ay ang pangalan ay si Maria. Alam mo, kilala niyo na si Maria. Hallelujah. It was described na sa maraming kapanahunan, the word messenger and voice referred to John the Baptist na nagpakilala na darating ang isang magbabautismo sa inyo. Binabautismo ko kayo sa tubig, pero there is a man. May isang kagalang-galang na paparating upang kayo ay bautismon sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya, although Isaiah and the book of Malachi also talk about the coming of the Messiah. Isaiah and the book of Malachi, tandaan niyo po yun, makikita niyo sa inyong mga banal na kasulatan. Hallelujah. Declaring that Jesus Christ is the Lord. Sabi natin, John the Baptist, the book of Isaiah, the book of Malachi, also declare that Jesus Christ is the Lord. Sa mga pagkakataong katulad nito, no? Sinabi nga ni Jesus Christ, of all the prophets, John the Baptist is the greatest. Sa lahat ng mga propeta, he prepared the way para sa pagdating ng Panginoon. Nanda niya ang puso ng mga tao. Binabautismohan sila. At the word of John the Baptist was so confrontational. Kinukonfront ka. Hoy mga ulubong, mga magnanakaw, mga rebelde, magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyo. Sapagkat nakahanda na ang palakol para sibakin ang puno ng pinagmumulan ninyo. Maraming galit na tao. Maraming nagagalit sa kanya. Sabihan natin, isa sa mga naikwento na last week, si Haring Herodes na nagpakulong kay Juan Bautista. Dahil nakita ni Juan Bautista ang ginagawa ni Herodes, King Herod, na naging asawa niya, asawa ng kapatid niya. At sabi ng, at ito ay ayaw ni Juan Bautista. Kaya nang malaman ni Herodes na si Juan Bautista ay nagbabautismo at sinasabi niya mga salitang kung ano-ano mga salita tungkol sa kasalanan ng tao, pinahuli niya ito at pinakulong. Sabi ko, sometimes sa buhay ng mananampalataya, dumarating ang pangamba. Dumarating ang pangamba na panghihina ng iyong pananampalataya. Kahit sino dumaranas ng ganito, nanghihina ang pananampalataya mo, dahil sa mga nararamdaman mo o nakikita mo. So, si Juan Bautista ay isa sa nanghina ang pananampalataya. Diba, sinabi niya sa mga alagad niya, tingnan mo nga kung siya na nga yung hinihintay natin, kung siya na nga, o meron pa tayong ibang hinihintay. Si Jesus Christ binaptize niya. Pero sabi niya sa mga alagad niya, tingnan mo nga, baka hindi pa yun yung hinihintay natin. Ano sabi ni Jesus Christ? Sabihin niyo sa kanya ang lahat ng nakita ninyo na ginagawa ko. The blind see, the lame walk. Marami pang ginawa ang Panginoong Jesucristo. Yan ang ibinalita nila ito kay Juan Bautista. Ngunit isang araw nagkaroon ng kapistahan sa loob ng palasyo at sumayaw ang anak ni Herodias na asawa noon ni Herodes.
At nagustuhan ni Herodes at sinabi sa kanya, hilingin mo kung anong gusto mo, kahit kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa iyo. Lumapit si Salome, yung batang sumayo, tinanong ang nanay niya, ano po ang hihingin ko? Hingin mo ang ulo ni Juan Bautista, ilagay sa bandihado at ihandog sa iyo. Ito ang sinabi at sinabi ng babae, ng batang si Salome sa kanyang kay Haring Herodes, gusto ko ang ulo ni Juan Bautista. Although ayaw gawin ng hari ito, napilitan siya dahil nangako siya na ibibigay niya ang kahilingan ng batang ito. At nangyari yun, mamatay na si Juan Bautista. Ngunit ang kanyang katawan ay kinuha ng kanyang mga alagad upang ilibing. So nakikita natin ang mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. The first Adam rested in a beautiful garden and faith. Ang unang Adan ay tumira sa paraiso na napakagandang garden na nandoon na lahat ng kanilang mga pangangailangan. Wala na siyang hahanapin pa doon, ngunit siya ay nagkasala. Hallelujah. Ngunit si Jesus ay tumaan sa isang matinding pagsubok. Ngunit siya, with wild animals, after na makapag-fasting and prayer siya, tinap siya ng kaaway, mga mababangis na hayop ang naroon, ngunit he reigned as a victor. Nagtagumpay siya. Pero sabi natin, yung first Adam ay nabigo. Adam lost his dominion over creation because of sin. Makikita natin yan sa Genesis 1:28. But in Christ, that dominion has been restored for all those who trust in the Lord. Ang kaharian na yon na nawala kay the first Adam, ng Jesus as Lord and Savior of their life. Para sa mga anak ng Diyos na tumawag sa Kanya, na nampalataya sa Kanya, tinanggap siya as Lord and Savior of their life, sa iyo nakalaan ang paraiso na ito. Amen. You will be together with the Lord. Hallelujah. So, nandun na tayo sa book 2. Let's go to book 3. Hallelujah. This is the book of Luke. Hallelujah. Ang key verse niya ay Luke 19:10. The Son of Man. Luke 19:10. Pakitingnan lang po natin yung key verse ng Lucas. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Naparito ang Panginoon upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hallelujah. Jesus Christ was pictured as a compassionate, came to live among sinners. He loved them, He helped them, He healed them, and died for them. Yan ang Panginoong Jesucristo na kinukwento dito sa aklat ng Lucas. Hallelujah. The book of Luke focused primarily on the sympathetic ministry of the Son of God. Yung kanyang kahabagan. Because Luke described him as a man. Yung kanyang kahabagan sa tao, pagkaawa sa mga tao, simpatya para sa mga tao, kahabagan sa mga mahihirap. Yun ang porte ng libro ng aklat ng Lucas. Hallelujah. He presented Jesus as a man. And its emphasis is on the universality of Jesus Christ, which shall be to all people. Kamukha ng Book of John, panglahatang ito na nilikha sa ibabaw ng mundo para sa lahat. Para sa lahat. Upang kilalanin nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng kaligtasan. Para itong katulad ng the Book of John.
Luke tells us how God's wonderful news came to different people and how they responded. Dumating ito sa iba't ibang tao, ngunit iba't iba ang pagtugon ng mga tao. Iba't iba ang kapamaraanan ng pagtugon sa Diyos na sinasamba ng lahat para sa Espiritu at sa katotohanan. It was a dark day for the nation of Israel during that time. And people had no prophet during that time to tell them what to do. Sa loob ng 400 years, wala silang naririnig ng mga propeta. Wala, dahil ito ang mga pinagkukunan nila ng kaalaman kung anong nararapat gawin ng tao during that time. Ngunit sa loob ng 400 taon, wala silang narinig na salita ng Diyos na nanggaling sa mga propeta. Hallelujah. Nakita lang natin doon sa pinag-usapan natin last week na si Zechariah at si Elizabeth ay nanggaling sa priestly descendants. Mga pari ang kanila, mga pinanggalingan. Ang mga pari noon ay 24 na dinidivide ito para bawat isang pari ay merong 2 beses sa isang taon ng paglilingkod sa templo. At nakita natin, it was the turn of Zechariah during that time nang pumunta siya sa templo. Walang tao sa loob ng templo kundi siya lang upang maghandog ng kamanyang sunugin ito para sa Panginoon. Ang mga tao hindi pwedeng pumasok. Nandoon sila sa labas para malaman nila ano bang pinasasabi ng Diyos para sa atin ngayon. Yun ang hinihintay nila. Baka may pinasasabi, baka may pinapagawa ang Panginoon. So, nagtagal si Zechariah sa loob ng templo. Nagsunog na siya ng kamanyang, walang ano-ano, may dumating, may biglang anghel na tumayo sa kanyang harapan. Zacarias, narinig ng Diyos ang iyong mga panalangin ng iyong asawang si Elizabeth. Kayo ay magkakaanak. Ha? Ang tanda-tanda na namin, lagpas na kami sa edad upang magkaanak pa. Kung hindi ka naniniwala, ikaw ay magiging baby. Dam. Hanggang hindi lumalabas ang anak mo, baby ka. So, yun ang palatandaan na binigay sa kanya. So, nung lumabas si Zechariah sa labas, ano sabi ng Diyos? May pinasasabi ba ang Diyos? Hindi siya nagsasalita. Walang maririnig ng mga tao dahil pipi na nga siya. At nang uwi siya, yun ang unang pagkakataon na nagpakita si Michael, Archangel, si Gabriel, na magkakaanak sila. Nang uwi na siya, di pa rin niya makausap ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, nagdalang tao si Elizabeth. Katulad ng sinabi ng angel. Nung mga 6 na buwan na, may nangyayari sa isang lugar. Galit ang mga tao noon sa bayan ng Nazareth. Galit ang mga tao dahil iba ang mga pag-uugali, marami silang mga sinasabi tungkol sa mga tao doon. But God selected a virgin from that place dahil ang mga tao during that time ay nag-aasawa ng mga bata pa. Maring si Virgin Mary ay tinawag teenager pa lang. Nagpakita ang anghel sa kanya. At sinabi siya ang magiging anak ng Mesiyas. Una, natakot si Mary. Nagtaka siya. Paano mangyayari ito? Because Mary was already engaged to Joseph at pareho lang silang mahirap. Paano mangyayari ito? At sinabi ng angel kung paano mangyayari ito. Hanggang sa panahon na dumalaw siya kay Elizabeth, 6 na buwan lang dyan kay Elizabeth. At nagalak si Elizabeth, sabi niya, kumiglag yung mata sa sinapupunan ko ng buhatiin mo. So, makita natin ang mga pangyayari.
Sabi natin, si Mary at si Elizabeth ay magpinsan. Kaya dinalaw na si Mary. So, ang mga pangyayaring ito, nung mga anak na si Elizabeth, sabi ng mga kababayan niya, dapat ang pangalan mo dyan, Zacarias din. Ay, hindi, sabi ng Elizabeth. Hindi, ang pangalan niya ay Juan or John. Bakit? Wala naman kayong pangalan, wala kayong pamilya o kamag-anak man lang na ganyan ang pangalan. Tinawag nila si Zechariah. Ano ipapangalan natin sa anak mo? Bigyan niyo ako ng papel at lapis. Sinulat ni Zechariah ang pangalan. John. Juan ang magiging pangalan. This was, hindi sila binigyan ng propeta. Hindi sila binigyan ng priest na magmamana kay Zacarias. Pero binigyan sila ng anak na propeta na siyang maghahawi ng dadaanan ng Panginoong Jesucristo. This is the message of the book. God gave and answered their prayer. Sinagot ng Panginoon ang kanilang panalangin na sila ay magkakaroon ng anak. Hallelujah. The Lord Jesus Christ, ang Panginoon, laging tumatawag sa kanyang gagawing mga manggagawa when they are so busy. Si Moses at si David, masyadong busy sa pangalaga ng mga tupa. But they were called by God upang maging manggagawa ng Diyos. Si Gideon, tinetres yung mga wheat. Tinatago niya dahil dumadating ang mga tao upang kunin ito, upang nakawin ito. Kaya patago at gamis siya nagtitres ng kanyang mga wheat upang sila ay may makain. Busy siya. Pero tinawag ng Panginoon yan. Peter and his companion, busy rin sila. Inaayos nila, tinatahi yung mga lambat na ginagamit sa kanilang pangingisda. Pero tinawag sila ng Panginoon, come, follow me. I will make you fishers of men. Lahat ng tinatawag ng Panginoon, hindi walang ginagawa. Lahat ng tinatawag niya, may ginagawa. Bakit? Para makita kung gagawa ka pa rin pag tinawag ka ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kung kailan sila busy, at saka sila tinatawag ng Panginoon. Hallelujah. Sabi natin, si Maria ay naka-engage sa kay Joseph na noong engagement ng mga panahon na yun ay para na rin mag-asawa. Ang makakapag-iwalay lamang sa kanila ay divorce. So, si Mary na tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel na siya magdadalang tao para ipanganak dito sa ibabaw ng mundo ang Mesiyas. Natakot siya. Siyempre, ikaw ba hindi matatakot? Bigla na lang sasabihin na magkakaroon ka ng anak, dalaga ka, teenager ka pa. Paano mo tutugunin ito? Pero sumagot si Mary, tinanggap niya ang alok na ito sapagkat siya ang magiging ina ng Messiah na darating dito sa ibabaw ng lupa. So, makikita nyo, during that time, marami na rin marriages. Ano? Punti siya? Sino asawa niya? Marami ng mga tanong-tanong ang mga tao. Pero ang lahat ng ito, dinala ng Mary ng may pagpapakumbaba. Siguro kung ikaw yun, ano gagawin mo? Tinanggap niya ito ng buong puso. The greeting of Gabriel made Mary perplexed and afraid. Hallelujah. Sinabi sa kanya ng anghel, you are highly favored, Mary.
who will bring the Messiah in this world. Who will carry the Messiah in your womb. Tinanggap ng buong puso ni Maria ang mga pananalitang ito ng anghel. Hallelujah. She will become the mother of the promised Messiah when he would name Jesus. As Mary's son, he will be human as the Son of the Highest. Nasa Luke 1:32 yan. He will be the Son of God. 1:35. For unto us a child is born. His humanity unto us a son of God, His deity. Isaiah 9:6. Emphasis on the greatness of the Son, not the greatness of the mother. Ang pinarangalan dito, hindi yung nanay, kundi ang anak na si Jesucristo. Jesus will come in earth to be the Savior of the world. But He also come to fulfill the promise of God to the Jewish father. Naniwala si Mary sa pangako na ipinangako sa kanya ng anghel. She did not understand how it will happen, pero ipiniliwanag sa kanya ang lahat ng ito. Joseph will be the legal father of Jesus in earth. Tinanggap nila ang mga pagkakataong katulad nito na kahit na pinag-usapan si Maria na, Mary, you are unfaithful because you are pregnant. Maraming mga nagkukwento ng mga ganun during that time. Ikaw, lahat ito, tiniis ni Mary. Ikaw ba kaya mong tiisin yung mga ganun? Lahat ng mga bagay na ito ay pinagtiisan ni Maria. Sabi natin, this is the first Advent. Kaya, inaayos natin. Mary surrendered herself to God and His willing servant. A handmaid was the lowest kind of female servant during that time. Handmaid. The handmaid. The lowest kind of female servant during that time. Yan ang pinakilala sa atin ni Lucas. Hallelujah. She belonged totally to the Lord. Body, soul, and spirit. Umawit siya ng tinatawag nating Magnificat. Hallelujah. Hallelujah. Like us, Mary is also a sinner, needed to trust God for her eternal salvation. Wala pa rin pagbabago, siya ay isang tao na nangangailangan din ng kaligtasan na katulad natin. Walang pagbabago sa kanyang katauhan. Walang pagbabago sa kanyang buhay. Hallelujah. Hallelujah. The second stanza of the song, she included all those people who fear the Lord from generation to generation. She named 3 groups of people to whom God had been merciful: the helpless, the humble, and the hungry people. Sinama niya ito sa kanyang mga awit upang ipakita sa Panginoon na siya ay handa sa anumang hirap na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Although, sa tingin natin, mahirap ito, pero hindi pinahirap ng Diyos ang buhay ni Mary. Minahal siya ng Panginoon. Sino ba nagmamahal sa atin sa Panginoon ay mahal ng Panginoon. Alam ng Diyos ang mga puso natin, kung nasan ang kalagayan natin sa kapanahon ng ito. Siya ba ang priority sa buhay mo? Tayo lang makakasagot niyan. Pero ang Diyos, laging nagbibigay sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Laging nagbibigay ng mga katagunan, katugunan sa lahat ng ating mga pagsubok kung tayo ay tumatawag sa Kanya. Then we go to the book of John. Sabi ni Haring Solomon sa 1 King 8:27, King Solomon asked, "But will God indeed dwell on the earth?
Titira ba ang Diyos dito sa lupa? Ang tanong ni Haring Solomon. Hallelujah. This is a good question indeed. So, God's glory had dwelt in the temple, in the tabernacle, but the glory had departed from the disobedient Israel. Tanong ni Solomon, titira ba dito ang Panginoon sa templo natin? Yes. Titira dyan ang Panginoon. Ngunit, dahan-dahan nawala ang glory ng Panginoon dahil sa pagkakasala, ang patuloy na pagkakasala ng Israel. Nawawala ang kanilingan ng Panginoon. Nawawala ang kadakilaan ng Panginoon. Nawawala ang pagmamahal ng Panginoon because of sin. Nawawala. Kaya nga ulitin mo natin, 2 Chronicles 7:40. If my people who are called by my name shall humble themselves and call, then I will hear from heaven and will heal their land. Katulad na nangyayari sa Israel. Katulad na nangyayari sa iba't ibang mga bansa. Hindi ko lang nalala yung Philippines na ipapakita ko sa amin. Na nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa. Pero ang Diyos nakatingin lang at naghihintay, ano kaya ang gagawin ng mga tao nito? Hanggang ngayon, di pa rin sila tumatawag. Wala pa rin silang pakialam. So, pinakita yan ni Juan dito, the book of John. Hallelujah. Kaya, sinabi niya dito, his one major theme in the gospel, Jesus Christ, the Son of God, and those who will commit themselves to Him, He will give them eternal life. In ending, tignan po natin ang John 20 verse 21. John chapter 20 verse 21. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Pahuling salita po ito sa mga pagkakataong katulad nito. Kung pinadala ng Diyos Ama na nasa langit ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at pagbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao na lalapit sa Kanya, tatanggapin siya as Lord and Savior of their life. Kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Kung paano ako pinadala ng Ama na nasa langit, pinapadala din kita. Anong ibig sabihin nito? God is expecting for us to do the work that He has done in this world. Anong ginawa niya sa this world? Nagpahayag siya ng magandang balita. Nagpagaling siya sa mga may sakit. Nagbukas ang mga bulag na mata. Ikaw ay inaasahan ng Panginoon na gagawa at susunod sa alituntunin na ibinigay ng Panginoon. Pinag-usapan natin ito. Parang nanonood ka ng sine na iba't ibang senaryo. Katulad ng ipinakita dito sa 4 na gospel ng Panginoon. Merong isang nangyayari ngayon, biglang magpapakita ng ibang senaryo. Ganito ang nangyari. Kaya, ngunit ang lahat ng gospel na ibinigay sa atin, iisa ang punto nito. God came into the world for the salvation of many. Of many. Why not all? Sana all, sabi mo siguro. Pero hindi nga nila kilala kasi hindi mo pa siya ipinapakilala sa kanila. Let us stand. Thank you, Father God, for the message that you have entrusted to us today. Ganong pagpapala meron kami, ganon din at kung pagpapala nawa ang maramdaman ng mga nasa Facebook Live. Salamat po sa lahat ng biyaya, sa lahat ng kaalaman na ibigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat po because this is the first Advent
of your life. Lahat ng biyaya, lahat ng papuri at parangal ay para sa iyo lamang. Dalangin po namin yung lahat ng ito sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Tayo magsabi na, Amen! Sa mga nasa Facebook Live po, ang nais tumanggap sa Panginoong Yesus as Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa maikling panalangin ito. Sabihin po rin, pwede na tayo po. Sabihin po rin yung Panginoong Yesus, maraming salamat po sa mensahe mo. Sa araw na ito, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Unang kitang pumasok sapagkat katulad ng iyong mga anak na nakinig ngayon. Binubuksan ko po ang puso ko at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po na namatay ka sa bundok ng Kalbaryo at para sa aking din. Ngunit, binigyan po ako ng kaligtasan ng pumulasa ko. Salamat po sa bayayang ito. Binibigay ko po sa iyo ang lahat ng kapunan ng kawalatian sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Let us pray. Father in heaven, thank you for the bread and wine, representing your body and your blood. Make us worthy to receive you, Father. Thank you for all the blessings. In Jesus' name, amen. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi.
It is a serious thing to come to the communion with an unprepared heart. It is also a serious thing to receive the supper in a careless manner. Hallelujah. The Lord's Supper gives us an opportunity for spiritual growth and blessing if we approach it in a right attitude. The broken bread reminds us of Christ's body given for us, and the cup reminds us of His shed blood. Jesus wants us to remember His death. He wants us to remember how He died, because everything we have as Christians centered in that death. And we remember that He died because this is a part of the gospel of the message. Christ died, was buried, and rose again. We should remember how He died, willingly, meekly, showing forth His love for us. He gave us His body into the hands of the wicked man, and He bore in His body the sins of the world. We have fellowship with a living Savior, or our heart reach out by faith. Till He comes with the return of the Lord Jesus Christ is the blessed hope of the church and the individual Christians. He died and rose again and accepted into heaven. And one day He shall return to take us together. We are participants in the working manner. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabi siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Ito ang aking katawan na inyandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro. At sinabi, ang sarong ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat kung ginagawa ninyo ang lahat ng ito, muli ninyong pinahayag ang pagbabalik ng Panginoon. Hello. Sino po pinagpala ngayong araw na to? Amen. Kailangan po araw-araw, hindi lang po ngayong araw. Di ba po? Kailangan po natin magkaloob sa ating Panginoon. Hallelujah. Hawakan na po natin ang ating mga kaloob at ating pong ipag-pray. Thank you, Lord of God. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, na pinagpala mo, Panginoon, ang lahat, O God.
Lord, patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ng bawat isa upang makapagbigay po sa inyo ng mga kaloob, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw pa, Panginoon. At thank you, Lord, sa pag-iingat niyo po sa kanila, O God. Patuloy mo po, Panginoon, na ibuhos pa niyo, Panginoon, ang kanilang pagpapalak, O God. Maraming pong salamat. Ibalik mo po ito sa kanila ng maraming beses. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Mamaya po pala mangangaroling po ang mga teams po sa inyo para po sa next week po ang kanilang Christmas party. Ngayon po, Christmas party po ng mga children po ngayon. Kaya patuloy po nating sa linggo po, hindi ngayon. Next week po pala. Hindi po pala ngayon. Ano ulit po natin ang ating announcement po. Ay, sa mga teams. Sa teams. Wala siya. Tatanungin mo.
Magandang umaga po sa lahat. Narito po yung Youth God's Joy Ministry para mangaroling sa inyo dahil sa darating na linggo, December 14 po yung kanilang Christmas party. And ready po sila ng song. Sana po ay ma-enjoy niyo yung kanta. Salamat po. Palakpakan po natin sila. Yan sila yung copy, nasa cellphone. Mahihain pa po sila. Mga nahilig.
mahihain pa yung mga... Mahihain pa po siya. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay Tinatawagan ko po yung mga bago po na nagpunta po ngayon. Welcome po. Punta po kayo sa harapan. Welcome po sa TRC at Church. Ayun na po kayo na. Thank you. Tayo na po tayo ulit. praise God. Maraming po salamat. Praise and worship ulit po. Thank you po. God bless us all po. Praise the Lord. Tayo po natin po si Anjali para po mga maraming ulit kami. Magkakaroon na tayo tumayo para po yung ating pagkakami. Tutugnawan po namin yung caroling ng mga youth. Praise God. Praise God. Tayo po ay manalangin. Let us bow our head in prayer. Muli, dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng pinagkatiwala po ninyo sa amin.
Maraming salamat po sa buhay na pagpapala na tinanggap ng bawat isa, kagalingan, kapayapaan, even early relationship and healing packets, Father. Dalangin po namin ang lahat ng ito, maging sa mga nasa Facebook Live, na matanggap nila ang biyaya kung ano po ang pinagkatiwala nyo sa amin sa araw na itong biyaya. Ganon din ang matanggap nila. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng mga kaalaman, Panginoon. Maraming salamat sa tinanggap naming biyaya, kaya po rin yung maingat namin ibalik. Lahat ng kapurihan, kalwalhatian, at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. And everybody say, Amen. God bless you.